Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat o God sa pagkakataon na ito. Patuloy o Diyos na sinasamba ka po namin, pinapupurihan Panginoon, at maging sa mga salita mo na amin nga pong mapapakinggan sa pagkakataon na ito. Lord, salamat o God. Dahil tunay nga po na ang salita mo ang siyang pagkain ng aming kaluluwa at espiritu. Kaya sa pagkakataon na ito, O God, patuloy na mangusap ka, buksan ang espiritual na pangunawa ng bawat isa. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. Nakahanda na po ba tayo? Amen. So, tingnan po natin yung ating katabi kasi pag ganitong oras, talagang medyo namumunga yung mata po ng bawat isa sa atin. Kaya, ayan, tingnan natin. Anyway, maiksi lamang po yung ating mensahe this afternoon. So, if you have your Bible, please open with me in the book of 1 Chronicles 4, verses 9 to 10. Yan po yung text po natin this afternoon. It is found in 1 Chronicles chapter 4, verses 9 to 10. Na ang sabi po niya dyan, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I give birth to him in pain. Verse 10, Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. So ang title po ng aming pag-uusapan this afternoon is that Jabez, God granted his request. So praise the Lord. So alam ko po na hindi lamang po si Jabez yung kinakailangan na sasagutin ni Lord yung kanyang panalangin. Even for you and for me. Because we know that God answers our prayer. So sa pagkakataon po na ito, makikita po natin na si Jabez po, sabi dyan sa verse 9, no, ang pangalang Jabez kasi ibig sabihin, born in pain. Kaya pinangalanan siyang Jabez dahil nung siya ay sinilang, talagang nahirapan siguro yung kanyang mother. Kaya nga pinangalanan siyang Jabez. No? And then makikita po natin dito na si Jabez, in spite of that, sabi niya, Jabez was more honorable than his brothers. So kahit na ganun pala, because the meaning of the word Jabez is pain. Alam ba ninyo kung ano yung ibig sabihin ng mga pangalan ninyo? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw. Alam mo kung ano ibig sabihin ng pangalan mo? Ano? Sinerch na ba natin kung anong ibig sabihin ng pangalan natin? Kasi alam niyo yung pangalan natin, very powerful yan. Kasi tingnan niyo, pag once na tinawag yung pangalan mo, kahit na hindi ikaw yung tinatawag, sasabihin nila, Wilma! Eh dahil Wilma ang pangalan mo, di ba lilimon ka? Yun pala hindi ikaw, may kapangalan kang Wilma. So dito natin makikita na yung pangalan natin, kung ano yung pangalan natin. Talagang nangungusap sa atin. Okay, so even names, we should know the meaning of our names. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, tingnan ninyo kung ano ba yung ibig sabihin ng pangalan ninyo. Kaya in the Bible makikita din natin, just like Abraham, naging Abraham. Okay. Kasi may mga meaning yun. No. Ang Abraham kasi father of many nations. Ang Abraham kasi father lamang. No. And then, makikita natin dito na talagang katulad ni Jacob. Diba? Si Jacob, kasi nga ang ibig sabihin ng Jacob is that he was resolved with God. Diba, napalitan ng Israel. Pero huwag kayong magpapalit ng pangalan dito sa Hong Kong, ha? Kasi pag once na nagpalit kayo ng pangalan, naku, saan kayo pupulutin? Doon, sa jail. No.
falsification of documents. Isa yan sa pinakamabigat ko ng kaso dito sa Hong Kong. Yung magpalit ng pangalan, kahit na magpalit na ng birthday. Kaya kung just in case na pinatanda ninyo yung inyong mga birthday, no, hayaan na ninyong ganun. Di ba, babata ka pagdating sa Pilipinas. May babalik yung inyong tamang edad doon. Kasi there are before, na dahil sa bata pa, di ba, pina-adjust nila yung kanilang age. May mga kapatid tayo dito na pinatanda ng 5 years. Imagine yung 5 years, imbis sana na 55 pa lang siya, naging 60, paano na lang yun? Imbis na may chance pa ng 5 years muna, di ba? Na mas bata, pinatanda ng di oras. Yun ang hirap pag in-adjust yung edad. Although, alam natin na pag nag-60 ka dito, nagiging $2 na lamang ang pagkasabi. Kaya nung nagpunta kami ng Puyo, ako yung naunang itinataktak ko yung aking card doon sa MTR. Yung mga kasama ko doon sa likod, sabi, ang ganda pala ng senior. Ang ganda pala ng senior. Kasi nga, sige pagtak ko $2, samantalang sila magkano 22 something. Diba? Kahit na sa ferry, yung pang sinakyan namin ferry, fast ferry, $2 pa rin. Sila yung mahigit na 30 yung kanilang ginagawa. Kaya sabi nila, talaga ang ganda pala ng senior. So praise the Lord. Kaya nga kahit na every Thursday, sabi ko ako na lang tagaputan kasi at least $4 lang yung pamasahe ko. Pagpunta lang po. So, praise the Lord. No? Okay. So, sabi natin dito si Jabez, in spite na yung pangalan po niya ay ganun ang ibig sabihin, pero hindi niya inangkin na ganun yung kanyang meaning ng pangalan. Kaya nga sabi ko kanina, maganda pag alam po natin kung ano po yung meaning ng pangalan ninyo para kung just in case, hindi ba maganda yung meaning. Kasi minsan baka hindi mo alam, yung meaning pala ng pangalan mo ay putangera. Kaya wala ka lang sinabi ko, di pautang nga, pautang nga. Kahit na may pera, o tingnan natin kasi nagmamanifest din kasi sa atin. No? Kaya yung pangalan natin, maganda yan, mahalaga yan. Kaya titingnan ninyo, kayong mga magiging mother pa lang, okay, pangalanan po natin na medyo maayos-ayos namang pangalan. Tingnan natin mga Bible characters, maganda yan. Kahit na kayo magiging lola, kung yung mga anak ninyo ay, kung ano na lang yung naisip ninyong ipangalan sa kanya, ngayon at kung magkakaroon tayo ng apo, at alam na ninyo ay pangalanan ninyo ng mas magandang galing sa Biblia. Pero hindi naman yung pangalan na sino yung pangalan doon sa Bible nang alam nila maganda, yung pala hindi maganda ibig sabihin. Yung si Jezebel, wag yung pangalanan ng Jezebel. Kasi ang Jezebel minsan pag sa Bible talagang alam na natin. Esther, yan, okay, positive Esther. Ruth, maganda. O di kayo, idugtong mo yung pangalan mo. Pag nagtaapo si Sister Joan, Ruth Joan. Oh, diba? At least, mayroon siyang Ruth. Or Noemi. Si Noemi din, mapait ang Noemi pangalan. Diba? Ibig sabihin. Okay. So, mahalaga minsan, alam natin kung ano yung meaning ng pangalan natin. Kaya tingnan ninyo, yung meaning ng pangalan ninyo, yung ipinangalan ninyo sa mga anak ninyo, tingnan ninyo. Kaya pala itong anak ko, ganito, kasi palang ipinangalan ko sa kanya, ganito, ito palang ibig sabihin. Yan. You can pray to God. Pwedeng mabago, you can pray to God. Kasi yun po yung ginawa ko ni Jabez. No? Na talagang nanalangin siya sa Panginoon. Kaya sabi niya diyan sa verse 10, Jabez cried out to the God of Israel. Umiyak siya. At ano po yung panalangin ni Jabez? Okay, tingnan natin. Ang panalangin ni Jabez, sabi niya, oh, that you would bless me. So, gawin natin number 1 yung bless me. Lord, pagpalain mo ako. Bless me, Lord. And Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Sabi sa kanyang salita, blessed is the man who does not walk
in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. So dahil si Jabez, I believe, he knows God, kaya nga he cried out to God. Just like you and me, nakilala natin ang Panginoon. So dahil alam natin ang salita ng Panginoon, so we can claim the Word of God. Kaya sabi dyan sa kanyang salita, tuturuan po tayo. Kaya sabi nga niya dyan sa Psalm chapter 1, verses 1 to 3, pinagpala. Sino po yung mga pinagpala? Sabi dyan, blessed, pakibalik po sa verse 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Pinagpala ang mga taong hindi nakikinig doon sa payo ng mga makamundo. Ano ba kasi ang payo ng makamundo? Kung yung si lakay mo ng kapitbahay, ang payo ng mundo, kung ginawa nila kayo mo, di gawin mo rin. Yan ang payo nila. O di kaya, ang sasabihin nila, kalimutan mo na sila kayo mo. No. Iba yung kanilang payo. Pero ang payo po ng mga may Diyos sa kanyang buhay, ipag-pray mo. Ipanalangin mo na lang sila kayo mo. Dahil pwede siyang baguhin ng Panginoon. So magkaiba po yung payo. Kaya sabi dyan, does not walk in the counsel of the wicked. Huwag tayong susunod sa mga payo po, especially ng mga taong walang Diyos sa kanilang buhay. Pag nangangailangan po tayo ng payo, lumapit po tayo sa kapareho nating mananampalataya. You know na that is a mature Christian, sa ating pastor, sa ating mga leaders, and of course, the Word of God. Ang salita ng Panginoon talagang magtuturo sa atin ng mga dapat natin gawin. Or stand in the way of sinners, yung makihalubilo ba or makisama, makigawa sa mga gawa ng masasama. Remember, iba na po tayo. Although we are still in this world, pero ang mga bagay-bagay na gawain sa mundong ito, hindi na po nababagay sa atin. Kaya nga tayo ay may salita ng Diyos, dahil tuturuan tayo ng salita ng Panginoon. And then verse 2, sabi niya. In verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So sa atin pong mga Kristiyano, the word meditates means iisipin mo. Iisipin mo, sabi diyan, araw at gabi. Yun yung nasa laman ng isip mo, nasa laman ng puso mo. Kanina, di ba yung topic natin, calls and occult sa mga DPC kanina? Yung the way ng meditation ng mga kulto is that kinakailangan they need to empty their mind. So sabi namin kanina, paano mo i-empty yung mind mo? Subukan mo maging empty ang mind, ang makikita mo, kadiliman. Di ba? Samantalang ang Kristiyano, ang meditation natin, ang iisipin natin is the Word of God. Mga magagandang bagay. Yun yung klase ng meditation, meron po ang isang mananampalataya. Hindi katulad ng meditation na ginagawa na talagang kung ano yung i-imagine nila na ituturo sa kanila, hindi po ganon. Kundi tayo mga Kristiyano, our meditation should be the Word of God. Iisipin natin ang salita ng Panginoon. And then verse 3, sabi niya, ang magiging katulad po is that he is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Praise God. So ito po ang pangako ng Panginoon. Magiging katulad tayo ng isang punong kahoy na nandun sa may batisan. Alam natin na kung ang isang punong kahoy ay malapit doon sa may tubig, magiging healthy siya. And then sabi niya talagang may bunga, namumunga. Pag panahon ng bunga, may bunga. Yan mo, it's fruits in season and mostly. Pero yung dahon, makikita natin na talagang yung bang healthy or green na green yung kanilang dahon. At ang napakaganda, whatever he does prospers. Ano man ang ginagawa mo ay pinagpapala.
Did you know na ang kamay ng mananampalataya, asa yung mga kamay natin, iwagay-iway nga sa Panginoon, kahit na yung mga nandyan po na nakikinig sa atin, iwagay-iway po ang ating mga kamay, ang kamay na yan, anuman ang gagawin ng kamay na yan, ay pagpapalain ng Panginoon. Okay? Kaya i-claim natin na Lord, lahat ng hahawakan ko, Panginoon, pagpapalain mo. Hindi yung hahawakan yung washing machine sira. Hahawakan yung vacuum sira. O, sandali. Lord, bless my hands. Kahit na hindi ako marunong magluto, Lord, pag ako'y nagluto, Lord, pasasarapin mo ang luto ko. Diba? Ilan sa inyo ang may testimony na hindi marunong magluto? Pero pag nagluto naman kayo, sarap na sarap ang amo. Isn't it? Yeah, because I also experience. Sa Pilipinas, ayaw nila ng luto ko. Hindi ako nagluluto, kumakain lamang. Pero pagdating dito, talagang matututo kang magluto. Lalo na noong, hindi itong last na employer ko, yung mga una kong naging employer, yung pangalawa noon. Imagine, pag araw ng Sabado, talagang may bisita siya. Ang dami niyang bisita. Every Saturday night. Yun pala, pinagmamalaki niya yung luto ko. Doon ko nalaman. No, may alaga pa akong baby. Yung alaga kong baby, patatayo ko dyan, meron siyang upuan na malaki. Mataas, abang nagluluto, ayan, di ba kinakausap mo si baby, di ba ganun ang ginagawa? Pag ako namamalengke, hindi ako marunong magsuot nung yung inilalagay nila. Yung baby alaga ko, Filipino style. Ilalagay dito sa biro pa ganyan. Pero okay lang sa amo ko. Yan. Tapos, nakahila ako ng trolley. Kahit na may kapatid ako noon kasi 3 ang alaga namin. Yung kapatid ko naman sa kanya yung 2 bata. Ang bahay hindi namin malinisan. Pag tingnan mo yung aming mirror, may naglilinis pa ng mirror, wala. Mabait yung mga amo namin, at least walang pakialam. Ang maganda, naaalagaan yung bata, at saka may makain sila yun. Yun ang sitwasyon noon. So naranasan ko rin, nakaganyan ang bata, naghihila ka ng trolley. Hindi lang kayo. so ayun yung maganda pag naranasan ang maging pumiyat, di ba? Kasi alam natin kung ano ang buhay. Tapos, there are times pa na kasi parang A&P, friend din namin yung Pilipina doon sa katabi. May time na binubuksan namin yung pintuan. Tapos, kasi, pag natutulog yung bata, "Oy sis, makitingnan mo yung alaga ko, tatakbo lang ako sa market." Ayan, ganun. Ang ginagawa. Praise the Lord. No? Pero sila po yung nag-for good sa Canada na sinasama ako noon pero nagpaiwan ako. Although my plan is to reach Canada. Kung pinulfil ko yung dreams ko, matagal na akong wala dito, nasa Toronto na sana. But it's not the will of God. Nagpaiwan ako in spite na everything is okay. Ganun pala. Pag na-inlove ka kay Lord, kasi during that time, ang dami kong mga akay. Halos mga kababayan ko during that time nadala ko in the church. So hindi ko sila maiwanan at saka yung ministry. I was involved in the education ministry. Hindi ko maiwanan ang aking ministry. So hindi ako sumama sa kanila. But praise the Lord. No? Dahil talagang may plano ang Panginoon. Dahil tunay, sabi nga niya din, whatever He does prosper. Talagang i-claim natin kay Lord, na Lord, pagpapalain mo ang gawa ng aking kamay. No? Pag nag-pray kayo, Lord, bless the work of my hands. Kaya lahat ng gagawin mo, pagpapalain ni Lord. Kahit na minsan hindi mo alam yung isang bagay, but God, give us wisdom, isn't it? Pwede naman natin matutunan, pero dapat mag-excel tayo doon sa gift and talent na ibinigay ni Lord. Yun yung i-priority natin sa buhay natin. No? Although pwede natin gawin ng iba, pag wala, at least pwede natin gawin. Pero kung meron at alam mo, mas marunong sila at mas matalino sa iyo, let them do it. At gawin mo yung trabaho na walang pwedeng gumawa na talagang trabaho. Because all of us, may kanya-kanya po tayong gift, talent na ibinigay ni Lord. And of course, sabi nga niya dyan, whatever He does, prosper. Kaya even in your employment,
Diba? Gusto mo nang mag-terminate. Si amo nakakasawa. Subukan ko nga mag-iba ng employer. Pero pag malapit na matapos ang kontrata, kaysa naman ang magpapalit ako ng employer, magtsagaan na lang kami ni amo. Baka hindi mo lang alam, sister, hindi lang ikaw yung nagtsatsaga, pati si amo mo. Baka pareho lang tayo ng isip na ayaw din magpalit ng helper at baka makatagpo rin siya ng mas, di ba? Ganon din minsan ang mindset ng mga employer. Hindi lamang po tayo yung mindset na ganon even for them. Lalo na pag nakita nila na at least okay naman. But anyway, ang isa pong mananampalataya, we are adjustable. At nakikita ng amo ninyo na pinagpapalan ni Lord ang trabaho ninyo, ang ginagawa ninyo. Kaya congratulations for those na katagal na sa amo. Yung mga matatagal na sa amo, no? Yeah. Na kung tutuusin, no? Kung sa'yo man may sana, paano yan nakatagal? Ang dami niyang kapalpakan sa amo. Di ba ganun minsan? But praise the Lord. Kasi po, si Lord ang kumikilos. Si Lord may magagawa. Tayo, wala tayong magagawa. Kaya nga everything talagang ipinagkakatiwala natin sa Panginoon at si Lord na po ang bahala sa lahat. Ang mahalaga, we just do our part, the best that we can, and then si Lord na rin po ang mag-aayos sa mga dapat ayusin. God, yan. Bless me, Lord. Yan po ang panalangin ko ni Jabez. And then hindi lamang yan. Number 2, sabi po ni Jabez, bless me, enlarge my territory. Enlarge. Panginoon, palawakin mo yung aking nasasakupan. Sabi po ni Jabez, kung farmer sana siya, at meron lang siyang 1/4 hectare na tinatamnan, ay, sabi niya, Lord, enlarge my territory. Lord, magiging 2 hektarya ito. Enlarge nga diba? Enlarge, sabi niya dyan. And John 15, verses 1 to 6. Sabi po sa kanyang salita, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Kaya nga po dumaranas po tayo ng pruning. Ano ba ang pruning? Pruning, it is speak to testing, trials, mga kabigatan sa buhay na nangyayari. Nararanasan natin. Pruning yan. No? Pruning. Ang pruning po, pag may tinatanggal si Lord sa atin, no, hindi po yan maganda. Minsan nasasaktan ka, no? Hindi ka lang nasasaktan, talagang nag-aaray ka. Ikaw ba naman kung merong magtatanggal sa'yo, for example, tatanggalin niya yung kung may sungay, sana tanggalin yung sungay. No? Ayan. Kung may mga borloloy, yan, tatanggalin, no? Para malinisan. Ang purpose po is that, so that it will be even more fruitful. Para the more pa na maging mabunga. Sabi po yan. And then verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Tunay nga po ng salita ng Panginoon, ginagawa po niyang malinis ang bawat isa sa atin. Paano tayo nagiging malinis? Pakikinggan ang salita ng Panginoon, and at the same time, ia-apply natin sa buhay natin. Kaya may pagbabago. Kaya nga ang salita ng Diyos, yan, binabago po niya tayo. Marami pong nababago sa bawat isa sa atin. Kung titingnan po natin kung sino tayo noong wala si Kristo na naghahari sa buhay, compare today, alam mo na mayroong pagkakaiba. Meron at meron. At sabi nga natin, yung obedient ay makikita mo yan na mas lalo yan na nalilinisan. Pero yung medyo may pasaway, mabagal po. Mabagal.
na maging malinis. Kaya mas maganda if you listen to the Word of God, put it in action. Remember, we need to have faith with action. Ang pananampalataya natin ay may kalakip na gawa. Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. And verse 5, sabi niya dyan, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Idagdag na natin ang verse 6. Anong sabi doon? Kasi may verse 6 ito. Ayan. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Yan yung magiging kahalutulan. So, sa pagiging sanga po natin, no, para maging enlarged our territory is that kinakailangan maging mabunga. Parang siya rin, bless me Lord. Kapati ng bless me Lord. Yun. Pamungahin mo ako, Panginoon. Bunga. At alam natin na pag sinasabing bunga, no, hindi lamang po yung bunga na mag-akay tayong kaluluwa sa Panginoon, kundi even the fruit of righteousness, may pagbabago sa buhay, and even maturity, which is the fruit of the Holy Spirit. Kasi ang fruit of the Holy Spirit, nagpapatunay na we become mature sa ating pagiging Kristiyano. Yun yung nagpapatunay na nagiging mature Christian na tayo pag nakikita po yung bunga ng banal na Espiritu. Because fruit of the Holy Spirit, nagpapatunay that you become mature Christian. Katulad na ng punong kahoy. Ang punong kahoy na katatanim mo ngayon, wala pa siyang bunga. After 3 to 5 years, saka lang mamumunga ang punong kahoy na yan, magkakaroon ng bunga. So, ganun din po, even for us, mga mananampalataya. So, enlarge my territory. Yan ang sabi ko ni Jabez sa Panginoon. No, paramihin mo, Lord, palaguin mo, Lord. Kung may business sana, Lord, magkaroon siya ng branches. No, hindi lang sa baryo, napunta sa city, napunta sa province, hanggang sa buong Pilipinas. Ayun, meron na siyang outlet ng kanyang business. Enlarge my territory. Number 3, no, napanalangin ko ni Jabez is that, let your hand be with me. Hawakan mo ako palagi, Panginoon. Hawakan mo ako palagi, Panginoon. Psalm 16 verse 11. Sabi diyan sa Psalm 16 verse 11, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. So tunay po, ganito po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na talagang ginagabayan po niya tayo, tinutuwid po niya yung ating landas. And of course, sabi diyan, you will fill me with joy in your presence. Mayroong kagalakan. Nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. There is joy. With eternal pleasure, sabi diyan, at your right hand. So tunay po mga kapatid, na kung tayo po ay patuloy na maniniwala sa Panginoon, kakapit sa Kanya, mananalangin sa Panginoon, pwede pong gawin ni Lord ito sa atin. Dahil ang Kanyang salita ay tunay at totoo. Okay? Psalm 27 verse 6. Sabi niya ulit sa Kanyang salita, verse 6 ba yun or 4? 27 verse 4 yan. Okay. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord. Pati rin ako, hindi ko na maintindihan kung sulat ko. Yes.
all the days of my life to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Tingnan ko lang ang Psalm 37. Okay, praise the Lord. Dahil tunay po na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan, na kung ito po ay ating paniniwalaan at isa sa puso, merong gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay. Verse 4 siguro ito. Kasi may pawid siya eh. Okay. Isaiah 41 verse 13. Sabi doon sa Isaiah 41 verse 13, sabi niya, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." So praise the Lord. Huwag tayong matakot. Remember, ang dapat po nating katakutan ay walang iba kundi ang Diyos lamang po. Yan. Siya ang dapat nating katakutan. At sabi nga niya dyan, huwag tayong matakot dahil hahawakan ng Panginoon. Who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Tutulungan kita. Diba? Pag ang pangako ng tao, sasabihin sa iyo, huwag kang mag-alala sis, tutulungan kita. Lalo na pag alam mo na best friend mo siya, alam mo na malapit ka sa kanya, maniniwala ka. So how much more kung ang Diyos ang nagsasabi po na tutulungan po niya tayo, ano man ang sitwasyon, ano man ang nararanasan natin, nandyan po ang kamay ng Panginoon na kumikilos sa buhay natin. Eh, the more na tayo ay manalig, magtiwala. Kaya nga as a believer, we need to live by faith. Maniwala tayo especially kung ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin. Dahil ang pangako ng Panginoon po ay palagi niyang tinutupad. Psalm 63 verse 8. Sabi niya ulit sa Psalm 63 verse 8, "My soul clings to you. Your right hand upholds me." Tunay po. Na kung buong pagkatao patuloy na nakalapit sa Panginoon. Di ba ang soul natin, yun yung buo nating pagkatao? No? Talagang nandyan po nakasama natin ang Panginoon. No? Sabi niya, hahawakan po niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Isaiah 46 verse 4. "Even to your old age." Ayan. Sino na po yung magiging senior citizen na dyan? "Even to your old age and gray hairs, I am He." Kaso may blackening shampoo. No? Kaya, imbis na magiging gray hair na, ayaw pang makilalang tunay na medyo tumatanda. Kasi nga, pag black kasi yung buhok, nagpapabata. Diba? Okay. "Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you." Ay, ang gandang verse ito. Lalo na pala pagdaan ng panahon, talagang hindi po tayo bumabata, kundi nadadagdagan yung ating edad. No? Ang ganda kong i-declare natin ito, na kahit pala sa ating pagtanda, maging maputi man ang buhok, sabi niya dyan, God will still sustain us. Pag sinabing God will sustain us, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya wala po tayong dapat ipangamba because God is able to sustain us ang ating pangangailangan. I have made you and I will carry you. Talagang pag sinabi ni Lord na I will carry you, so wala kang dapat ipangamba kasi nga hahawakan ka ng Panginoon. He's going to carry you. At alam natin na kung si Lord, no, pag literal yan, na si Lord mismo ang mag-carry sa'yo, ay hindi ka makukulong. Hindi ka makukulong, kapatid. Kaya I will sustain you and I will rescue you. That is the promise of God. Kaya yan po yung panalangin po ni Jabez, which is,
maganda rin po na gayahin natin yung kanyang panalangin. Kaya pag tayo nananalangin, gayahin natin yung panalangin ni Jabez. Diba? Lord, bless me, enlarge my territory. Para hindi lang po si Jabez yung makaka-receive ng panalangin na yan, ng kasagutan ng panalangin na yan, but even for you and for me. Kasi kung tutusin is, very meaningful po itong panalangin ni Jabez na ito sa Panginoon. And then aside from that, ano pa ang sabi ni Jabez? No? Number 4 natin, sabi niya, keep me from harm. Yan. Keep me from harm, sabi ni Jabez. No? Ilayo mo ako, Panginoon, sa lahat ng kapahamakan. Psalm 32 verse 7. Sabi po doon sa Psalm 32 verse 7, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Praise the Lord. Dahil tunay po mga kapatid, that God is able to protect us. No? Proteksyonan po tayo ng Panginoon. Ang mga nagtitiwala sa Kanya, di ba? Katulad ng kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nang dahil sa pagtitiwala nila sa Panginoon, na talagang kahit nasabihin sa kanila na sila itatapon doon sa naglalagablab na apoy, pag ayaw nilang sumamba doon sa Diyos, ay sa revolto ni King Nebuchadnezzar. Kasi ang mangyayari, ang sino man na hindi sasamba, luluhod sa revolto ni King Nebuchadnezzar, pag napakinggan ang mga different kinds of music, sila ay tatapon sa blazing furnace. Naglalagablag na apoy. But Shadrach, Meshach, and Abednego, they know na ang pagsamba sa revolto ay hindi dapat gawin. So, minabuti nila. Sabi nila kay King Nebuchadnezzar, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas. Pero kahit na hindi kami ililigtas, ito po yung magandang word doon eh. Kahit na hindi kami ililigtas, hindi kami luluhod sa revolto niya. Ay, doon nagalit si King Nebuchadnezzar. Kaya 7 times sabi niya na pinainit yung blazing furnace. Tinalian ang tatlong magkakaibigan na ito at talagang inihagis doon sa blazing furnace. Pero nakita po natin kung ano ang himalang ginawa ni Lord. God protect them. Hindi man lang sila nag-amoy sunog. No? Ang tali nila, nawala yung tali nila. At ang maganda pa, naglalakad sila sa apoy. Sino kaya sa atin dito ang makapaglakad sa apoy? Parang isipin natin, Lord, yung isang pan lamang, naku, napakahirap. But Shadrach, Meshach, and Abednego is a man like you and me. Kaya kung ginawa ni Lord sa kanila, pwede rin kung gawin ni Lord sa bawat isa sa atin. Ano ang susi? Pagtitiwala sa Panginoon. Pananalig sa Panginoon. Katapatan sa Panginoon. Kaya nga po kung tayo ay faithful, loyal sa ating Panginoon, may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. God is able to protect us from any kinds of harm. 1 John 4:4. Sabi niya sa 1 John 4:4, you, their children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Oh. The one who is in you. It is speak about the Lord Jesus Christ na siya yung tinanggap natin. No? Ang Panginoong Jesus, pinapasok natin sa ating puso. Jesus is knocking at the door of your heart. So, we let Him in our heart. Sabi dyan, the one who is in you, ang Diyos na nasa atin, ay mas greater, sabi po dyan, than the one who is in the world. Who is the one who is in this world? It's Satan. Kasi andito siya sa mundo.
Di ba ito yung kanyang quarantine area? Nagrebelde sa langit. No? Kaya nung una pong nilinis ni Lord ang langit, lahat ng rebelde doon, Satan together with those rebellious spirit, 1/3 of angels na naging evil spirit, they become bad angels. Saan itinapon? Sa mundo. So nandyan sila, they are spirits, hindi natin sila nakikita. Pero grabe ang ginagawa nila sa mundong ito. Nag-i-evangelize din po sila. Kaya tingnan po natin, sila ang tunay nating kaaway sa mundo ito. It is not flesh and blood. But remember, greater is the one who is in us. Kaya kung may Jesus ka sa buhay mo kapatid, wala kang dapat katakutan, dahil kung tayo po ay lubusang nagtitiwala sa Kanya, may gagawin ang Diyos sa buhay natin. James 4 verse 7. Sabi doon sa James 4 verse 7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. So ang gagawin po natin, continue to submit yourself to God. Pag sinabi kong submit yourself to God, ipagkatiwala po natin, buong-buo natin sa Panginoon. And then ang gagawin natin, resist the devil. Pag sinabing resist the devil, edi layuan mo ang tukso. Layuan mo ang dyablo. At ang gagawin niya, he will flee from you. Lalayas po siya. If you're going to resist him, lalayas siya. Hindi yung welcome mo Kasi sabi niya, resist the devil. And he will flee from you. Sasabihin niya, ay, lalayuan ko na ito. Kasi kahit na anong gawin ko, wala, hindi niya ako pinapansin. Maghahanap na lang ako ng ibang magpapansin sa akin. Kaya tingnan po natin. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Okay. And lastly, okay, gawin natin number 5. Itong sabi ni Jabez. And keep me from harm. Number 5 natin, free from pain. Free from pain. Pain. Minsan ang buhay ng tao ay may kakambal na hirap. Pain means hirap. Pain means sufferings. Diba? Pain means sama ng loob. Pain, nasasaktan. Pain means umiiyak ka. Kasi hindi ka iiyak kung hindi ka nasasaktan. Free from pain, sabi po ni Jabez. Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Dito makikita po natin na ang Diyos po ay malapit for those who humble themselves. Kaya magpakababa po tayo, magpakumbaba sa Panginoon. Hayaan natin na He will be the one who will take control of everything. Dahil tunay po, wala tayong magagawa. So ano man po yung sitwasyon natin, ano man yung nangyayari sa atin, Lord, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang sitwasyon ko right now. Wala akong magagawa, Panginoon, pero may magagawa ka. Kung sa buhay po natin, nararanasan natin na parang iba ang nangyayari sa buhay. Minsan hindi natin naiintindihan. Lord, bakit ganito kaya? Minsan, di ba, marami tayong why sa Panginoon. Okay? Si Habakuk nga, meron siyang complaint sa Panginoon. Bakit, Panginoon? Yan, marami siyang bakit kay Lord. No? Na yung mga masasamang tao, yun yung ginagamit mo para lalo kaming pahirapan. Bakit? Hindi ko maintindihan. Sabi ni Habakuk. Pero at the end, ipinaintindi ni Lord. And sabi ni Habakuk,
Lord, kahit na ganito po ang sitwasyon, ganito ang hirap na nangyayari, still pa rin na ako ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon, meron kang gagawin. Na darating din ang araw, sabi niya, na nandyan ang pagpapala. No? Katulad lamang po, no? Ayan, may broadcaster tayo sabi, weather lang yan. Katulad ng panahon ngayon. Hindi sa lahat ng panahon ay may ulan. Hindi sa lahat ng panahon ay bumabagyo. Mas marami pa rin pa pong araw na sumisikat ang araw. Isn't it? So, ibig sabihin, sa buhay natin, mula nung tayo isinilang sa mundo ito, bilangin mo, kapatid, ilan na ang naging problema mo sa buhay? Marami. Okay. So, isulat mo. Mag-T-accounts ka, left and right. Bilangin mo rin, ilan na ang pagpapalang ibinibigay ni Lord sa iyo. Kung tutuusin everyday na may pagpapalang ibinibigay si Lord, yung paggising mo lamang sa umaga, bagong buhay, bagong kalakasan, that's a blessing. Eh samantalang yung problema mo, isang problema sa loob ng 10 taon. Kung sila kayo yung problema mo, siya lang yung problema mo. Inaabot ng ilang taon. Pero ang Diyos, everyday, merong blessing na ibinibigay ang Panginoon. Salamat at humihinga pa tayo. Salamat at nakakalakad pa tayo. Salamat at kahit na may problema, nai-enjoy pa rin natin ang buhay sa mundo, isn't it? Salamat kayo dahil kahit pa paano, nakakamiti pa rin tayo. Kahit na may problema. Kasi kung sasabihin naman ni Lord sa atin, oy, sino sa inyo ang gusto mamatay? Eh, walang magtataas ng kamay. Isn't it? Kasi, alam natin na, Lord, maghintay ka sa tamang panahon. Kaya nga kung may sakit na tayo, nagpapadoktor para humaba ang buhay, isn't it? Kaya kung may sakit tayo, nag-pray tayo kay Lord para palakasin niya, pahabain pa niya ang buhay natin. Kasi kung tutusin, kahit na mahirap ang mundong ito, no, we still want to live in this world. No, bakit? Sa inyong mga mothers, maliit pa kasi yung aking mga anak. Nag-aaral pa sila, kailangan pa nila ako. Isn't it? So may kanya-kanyang dahilan ng bawat isa. Kaya kahit na may problema, still pa rin na maganda pa rin ang buhay. Pero yung mga talagang gusto mag-suicide, talagang nawalan na sila ng pag-asa sa buhay. But for us, especially pagkasama natin ang Panginoon, di the more na may i-enjoy natin ang buhay. Kasi ang joy, ang peace nandyan natin, binibigay ni Lord in spite na anuman ang nangyayari sa buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon. And Psalm chapter 23, sabi po diyan sa kanyang salita, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Kaya nga gawin natin siya yung ating shepherd, good shepherd po natin ang Panginoon. No? Kasi He restores my soul, inaayos niya. Verse 4, sabi niya dyan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kahit na anong sitwasyon, ano man ang nangyayari, no, hindi ako matatakot, sabi niya. For you are with me, and that is the promise of God. No, He will never leave us nor forsake us. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Yung rod ng Panginoon, yung staff ng Panginoon, they comfort us. Kaya kung pasaway tayo, ang gagawin lang ni Lord dahil He is our shepherd. Oy, Joan, yung kanyang staff, di ba yung staff niya is may kawit? Yan, kakawitin niya. Actually, itong araw na ito, bawat isa sa atin, no, kinawit ng Panginoon. No? Punta ka muna doon sa
15th floor, Chungpat Building. Saka ka na lang pumunta sa gusto mong puntahan. No? Praise the Lord. Okay. And then verse 5, sabi niya dyan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. And verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So yan ang pangako ng Panginoon. Kaya nga po, He is our shepherd. Siya yung ating dakilang pastor. At hindi po niya tayo pababayaan. So dito makikita po natin na kung ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay ito ang kanyang gagawin sa bawat isa sa atin. So, manatili na lang tayo sa kanya. Huwag na tayo maghanap ng iba. Kasi kung maghahanap po tayo ng iba, baka lalo tayo mapahamak. Samantala yung nahanap na natin, no, kung tayo mananatili sa Kanya, ang ganda po ng gagawin niya sa buhay natin. Itong verse 6 na ito, sabi niya, surely, sure na sure, goodness and love will follow me all the days of my life, habang ako ay nabubuhay sa mundong ito. Imagine that. Habang ako ay nabubuhay sa mundong ito. Kung dadagdagan pa ni Lord yung buhay ko, kasi nga, sabi sa Bible, 70 daw or 80. Kung dadagdagan pa ni Lord, and then ang mangyayari, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Di ang sarap mamuhay. Isn't it? And I will dwell in the house of the Lord forever. Okay? So yan ang sabi ni Jabez. Ibalik mo nga kapatid sa verse 10. Verse 10 in 1 Chronicles chapter 4, verse 10. Balik natin ito. In 1 Chronicles chapter 4, verse 10, sabi natin kanina, Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me. Pagpalain mo ako, Lord, and enlarge my territory. Let your hand be with me, and keep me from harm, so that I will be free from pain. And the last sentence, and God granted his request. Amen. Praise God. No? Sinagot ni Lord ang kanyang panalangin. Kaya simulan na natin mga kapatid. Pag nag-pray tayo, ay idagdag pala natin ang 1 Chronicles 4:10. Lord, hindi lamang po si Jabez, Lord, ang mananalangin, but even for me right now, Lord, bless me, Lord, enlarge my territory. Pwede mo siyang dagdagan pag enlarge my territory. No, ayan, my family will belongs to you, the salvation of my family. Para hindi lang ikaw yung maliligtas in your family, 10 ng iyong mga mahal sa buhay. Okay? Ayan. Let your hand be with me. Ang gandang panalangin. And God granted his request. And our conclusion, Jeremiah 29, verses 12 to 13. Sabi po yan sa Jeremiah 29, verses 12 to 13, then you will call upon me, and come and pray to me, and I will listen to you. Praise God. Verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kaya kung buong puso, hahanapin natin ang Panginoon, ilalapit natin sa Kanya, anuman ang pangangailangan natin, ang sabi po niya dyan, pakikinggan po tayo ng Panginoon. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He answers prayer. Kaya kapatid, sige lang, manalangin tayo sa Panginoon. Upang sa ganon, no, makamtan natin ang nasagutan sa mga kahilingan po natin para sa Kanya. Be a woman of prayer. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Natunay nga o God, Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran.
na tumutugon sa lahat po ng aming mga kahilingan. Lord, salamat o God, dahil minsan pa, Panginoon, Lord, in-encourage mo po kami o God, na kami po ay maging mapagpanalangin, Panginoon. Be a woman of prayer, o God. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi po kami magiging tamad at hindi po maaagaw ang aming oras, Lord, ang oras ng aming panalangin sa pamamagitan ng mga pagse-cellphone po namin, O God, mga Facebook, mga YouTube na yan, Lord, Panginoon. Hayaan mo nga, O God, na ikaw muna, Panginoon, ang mamuna sa lahat-lahat. Dahil tunay po, Panginoon, na sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga panalangin, mga daing para sa iyo, O God, tinutugon mo po ito, O God, katulad po ni Jabez, Panginoon. Kaya salamat, O God, at alam po namin, O Diyos, na hindi mo po pababayaan ang bawat isa. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko po sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Balik po sa ating Diyos.